Hello Team Authentic all over the world! In this episode, magdi-day trip na tayo sa Hakone from Tokyo. Ang tanong, madali nga ba siyang i-DIY? Lahat ng mga naging experiences namin, isi-share namin sa inyo. Mula transportation from Tokyo hanggang sa mga activities na included sa Hakone Free Pass. Tulad ng sightseeing cruise sa Ashi Lake, ropeway to Uwakodani, kung saan natikman din natin ang famous black egg. At ang scenic cable car ride na talaga namang nagpamangha sa amin. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubook po kayo via Agoda, Hotels Manyan or Activities. Heto po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Hello, Philippines! Konnichiwa, Japan! Yes! Ito kumbaga na yung second day natin dito sa Japan. And this time, gaya na sinabi namin sa inyo, magdi-day trip na tayo from Tokyo. Alam nyo ba, na first time namin mapupunta ng Hakone. And ang travel time niya lang pala, in less than 2 hours nandun na tayo. So in this episode, isasama namin kayo sa journey para just in case lang nagpaplano kayong mag-DIY and day trip lang talaga. Meron lang tayong kinuha na Hakone Pass, which is good sana siya for 2 days. Oo. So just in case gusto nyo doon mag-explore at doon kayo mag-overnight, pwede. Here's our accommodation. In all fairness naman, komportable. And yung TV natin, Smart TV. Yung internet, medyo malakas naman pero medyo bumibitaw. Pero sa uploading mabilis. Tapos, doon sa malapit sa pinto. Ito yung weather now here in Tokyo, Japan. Today is June 30, 2026. Supposedly, dapat, ang sabi nila, mainit na. Pero the truth is, medyo okay pa. Pleasant pa yung weather. Hindi siya maaraw. Tignan natin later. Nandito na tayo sa Nippori Station. Ang guys, nga pala, meron tayong Tokyo Subway Pass na unlimited. Kaso nga lang, hindi natin siya magagamit sa mga JR lines. Yun yung isipin nyo ha. Just in case lang, bibili ba kayo nung unli pass ng subway? Kasi meron siyang hindi nga pwede. So tignan nyo yung accommodation nyo, yung mga gusto nyong puntahan. Marami ba kayong subway na sasakyan or puro JR na trains yung sasakyan ninyo? So kami okay lang kasi nung kinukwenta namin, ano rin talaga, mas makakatipid pa rin tayo. And then minsan, kasama na din yung unlimited na subway pass kapag ka nag-book kayo ng airport at train. Ito yung mga example guys ng JR lines. Usually, kapag ka JR lines, sila yung nagsisimula sa letter J. Tapos, square siya. Yung metro naman, yung subway naman, bilog. So yun yung mga palatandaan. Kapag nakita kayo ng bilog, ibig sabihin, pwede. Kapag meron na kayong IC, Suica, or Pasmo card, dito kayo magre-reload or magta-top up. And then kapag ka single journey tickets naman, dito naman siya. Grabe, oh! At 7:10, nagtatakbuhan na ang mga Japanese. Talagang mga takot malate. Nandito na tayo sa Shinjuku Station. Guys, nga pala yung Hakone Pass na nabook natin, nakuha natin sa Agoda sa lagang 2,532 pesos ang isa. Yes, pero nagkaroon kami ni Enzo ng discount na 260 pesos. Kasi ginamit natin ang ating promo code for activities na Mel Activity. And then, talagang kailangan alam nyo kung anong oras magbubukas yung kukuhanan nyo ng physical ticket kasi it's 8 a.m. nakalagay doon, kaya kung kahit maaga kayo pumunta dito, wala din. It's 7:50, so saktong-sakto lang hanapin na natin. May ibibigay naman doon sa inyong information sa email kung saan nyo siya i-claim. Pakita lang namin sa inyo kung gaano karaming tao dito sa Shinjuku. Ito kasi yung pinaka-main transportation hub
Grabe dito. Dito pa lang sa station, maliligaw na kayo. Yung tipong mga 30 minutes, hahanapin nyo lang hahanapin. Ayan, grabe. Kahit saan. Ang daming tao kung saan na nanggagaling kasi marami nga ritong lines ng trains. Tayong sinabi sa atin, doon daw sa Odakyu line na west exit. Doon daw natin makukuha yung ating physical ticket. Yan, pinakita lang namin sa inyo. Itong Shinjuku talaga grabe. Kailangan yung magbaliktad ng damit kapag charot, ang OA. Nandito na tayo sa tickets, free pass voucher exchange. Ipapakita lang natin yung ating voucher and then papalitan na siya ng physical ticket. Yung free pass natin, kasama na doon yung round trip na Odakyu line. Pero tayo, nag-upgrade tayo for romance train or romance car. Ayan. And yung upgrade niya one way ay 1,200 yen. And then dito naman natin i-claim yung physical ticket sa kiosk nila. 8 o'clock daw to nagbubukas. Ito naman yung gagamitin natin sa lahat ng attractions pagdating sa Hakone. Ayan yung extra nating binayaran. Nag-upgrade tayo ng romance car. So, titignan natin kasi baka mamaya romantic yung ano natin. Ano ba pinagkaiba niya? Oo, hindi. Actually, napanood na namin ito sa Jumping Places. Hindi naman ganun. Ang pinakaiba niya kasi, mas direct na tayo doon sa Hakone station. And also, yung travel time natin, nasa 90 minutes na lang. Ito na yung romance car. Ang bababaan natin, diretso na tayo sa Hakone Yomoto. And then, ang maganda rito, reserve seat siya. Unlike kapag hindi tayo nag-upgrade, yung Odakyu train yung ginamit natin, wala siyang reserve seat. O, tignan nyo naman kung gaano talaga kaluwag yung legroom nila. And then, ang maganda nga pala rito kapag kagrupo kayo, halimbawa 4, pwede nyo iharap etong chairs na nandito. And then, hindi nga pala tayo pwedeng mamili ng seats. Talagang automatic merong seat number na ibibigay. Buti na na-check po dito tayo sa right. Ang alam namin, kapag maganda yung weather, makikita na natin dito yung Mount Fuji. After 80 minutes, nandito na tayo sa Hakone Yomoto. Yes! And from here, ang next nating pupuntahan ay ang Lake Ashi. Magbabas na tayo, going there mga 40 minutes pa. So, ganun siyang kalayo. And yung iba dito, guys, ang ginagawa nila, depende sa inyo. Merong counterclockwise, meron namang clockwise. Kasi loop tong advisable na mga bisitahin. And then, doon sa website nila, meron naman silang sample itinerary. Kami ang ginawa namin, hindi namin lalahatin kung ano lang yung pakiramdam namin na ma-enjoy namin at kumbaga kung ano yung trip namin as travelers, yun yung susundin lang namin or yun lang yung pupuntahan natin para ma-enjoy natin yung whole day natin. So guys, ipapakita lang natin yung ating na-claim na parang physical ticket para makalabas ng station. And then, punta na kaagad tayo sa bus stop. Papunta ng lake. May nakita na kaming nakapila. Ayun yata, best doon. Ang sasakyan daw natin ay letter H. Bus H. And nabasa na namin, minsan daw ang nagiging problema dito, yung pila. Minsan daw maabot ng 30 minutes, 40 minutes. Kaya unahin na natin to. Ito na tayo. Okay. Ay, papakita nyo rin pa ito. Letter H. Thank you. And then, ito na yung bus. Hello. Buti na lang, tsumempo tayo. And by this time, kaunti lang yung nakapila. So, if ever best tama itong anong ginawa natin, yung route.
And ito kasing pupuntahan natin, as in sightseeing na sightseeing yung gagawin natin. After mga 30 minutes lang, 30 hindi minutes 50 lang, minutes. mabilis lang din, So, kahit paano. nandito na tayo sa Ashley Lake. Ito na, nabuhay na naman yung dugo namin. Kasi ang ganda niya. Ganda! Agad-agad, ipapakita ka agad namin sa inyo. Ito na, yung Ashley Lake. Yan, tignan nyo naman, ang linaw ng tubig. Actually, nakakatakot lang makulimlim, tapos grabe yung ulap. And then, isa rin sa mga pupuntahan natin, itong Torii Gate. Ang tawag sa kanya ay Hakone Okami. Tapos nakikita na namin, nandito na yung mga nagsa-sightseeing cruise. Actually dito pwede na. Meron siyang oras. Pero tayo kasi, meron tayong sinusunod na, kumbaga, guide. Tapos guys nga pala, hindi na natin kayo nasa bus, hindi na namin napakita sa inyo. Pero ano siya, forest and mountain. As in, dadaan tayo sa forest. Yes, ganun talaga siya. So yung mga ganun, hayaan nyo na. Hindi na, para pagpunta nyo naman dito, yung ilo-look forward nyo. So tara, dito tayo ibinaba. Ito yung bus stop. And then, lalakad tayo papunta ng Hakone Shrine. Yung lakad ay 40 minutes. Okay lang yan. Pakiramdam namin yun na yung pinaka mahabang lakad natin. And then nga pala guys meron nga pala ritong mga lockers. Kung magde-day trip kayo, tapos nag-check out na kayo. Tara na. Sundin lang natin yung guide natin. Patingin nga ng guide natin, best. Pakita natin sa kanila. Ito, ayan, meron naman yung guide. Merong number 1, 2, 3, 4. Kung ano yung dapat ninyong unahin. Ang ganda. So, kailangan muna natin maglakad ng mga 40 minutes papunta sa shrine. And then, ang magiging labas na natin, yung dito na sa Torii Gate, na nasa lake. Tapos ito yung nagsa-sightseeing cruise. Tara, i-maximize natin yung one whole day natin. Oo nga pala, available din naman yung tour package. Ang totoo, parang almost the same lang din magagastos nyo. Para kung ayaw nyong DIY. Ang kaibahan lang, syempre, kapag DIY, ito, hawak namin yung oras namin. Kahit saan namin gusto pumunta. Okay lang. Papasok na tayo ng shrine. Pero wait lang naman. Ito na naman sa hindi kami makalakad ng tuloy-tuloy. Kasi ang ganda talaga. Actually, ang dami na nga namin sa inyo hindi pinapakita. Kaya lang may mga times na hindi namin kayang i-contain yung feelings namin. Gusto namin sa inyo ipakita. Ang ganda talaga. Napapalibutan kasi talaga tayo ng mga bundok. And of course, kung ayaw nyong gawin itong ginagawa natin na maglalakad, pwede naman kayong sumakay na doon diretso. Mag-sightseeing cruise na kaagad kayo. O tara na, go na tayo. Doon na tayo sa shrine talaga magkita. And then, hindi naman siya nakakaligaw. Kasi parang iisa lang naman lahat pinupuntahan ng mga turista. Meron tayong mga sinusundan din. And nandito na talaga tayo sa pinaka-entrance. Grabe. Pagdating dito, apaka-peaceful na. Tapos ang lamig ng simoy ng hangin. Huwag lang sana tayong ulanin. Para mas ma-enjoy natin. Hintayin natin, nagpipicture lang sila. Pasok na tayo. Iconic bes. Ganda. Mahaba-habang lakad pa to. Actually, ma-enjoy nyo naman yung lakad, lalo na kung hindi kayo nagmamadali. Basta wag lang tayo aabuti ng ulan. Nalilito na kami. Hindi na namin alam kung tag-ulan na ba o tag-ulan pa ba
or summer na. Kasi kahit dun sa nababasa namin, sinabi, eto na daw yung transition. Pero pakiramdam namin, tag-ulan pa rin. Ito na ang best friend natin. Pakiramdam naman namin, ito na yung pinakamahirap na pagdadaanan natin. At maganda nang gawin na natin siya ng mas maaga. Para mamaya, relax na lang tayo. Hindi kasi pwedeng hindi natin daanan ng mga shrine. Lalo na kapag merong mga significance. Ganda, no? Nandito na tayo sa main shrine. Pero siguro wag na tayong pumasok na nagbe-video. Kasi nagpe-pray talaga siya. Sacred talaga to sa kanila. Alam mo, sorry ha. Paulit-ulit na naman. Sobrang ganda talaga. Alam niyo yung nagkaroon ng shrine sa gitna ng gubat sa taas ng bundok. Ganun yung nangyari sa kanya. Ang ganda. Yan, pwede naman tayong pumasok. Hindi na lang namin kayo sasama sa loob. Ito na yung hudyat na ready na tayo sa sightseeing. Kasi pababa na tayo. Oo, and then pagbaba natin, ang gagawin natin puro sightseeing na lang talaga. So again, kung hindi kaya yung ganitong activity, pwede nyo siyang i-skip. Pero kung kaya naman, go nyo. Napaka worth it talaga. Pag diniretso natin to ng baba, nandun na yung Torii Gate na nasa lake. And then nababasa namin minsan yung pila daw dun para sa picture, umaabot ng 1 hour. So kapag mahaba yung pila, yun ang i-skip na natin para marami tayong mapuntahan. For us, ang ganda ng weather. Hindi mainit. Ang sarap mamasyal. Heto na. Ay, bes! Parang walang pila. Siguro nga talagang off-season tayo pumunta. Meron ba? And then marami naman ditong vending machine para kapag nauhaw kayo. Yes, meron kayong mabibilhan. Ito lang naman yung parang walang katapusang hagdan. Pagbaba natin ito, lake na ulit. Ang haba ng pila. Paikot. Paikot. Tapos, ang nakalagay kasi, per person, 3 minutes na pwedeng mag-picture. My God. Kung marami itong nakapila, tapos every 3 minutes, i-maximize nila. Diyos mio, lagert. Tara, lapit lang tayo. Pakita lang namin sa inyo. Actually, iba nga nagpipicture na lang sa sa gilid na lang. So tayo, kahit hindi na tayo mag-picture, okay na tayo. And guys nga pala kapag maganda nga pala yung weather, kita daw dito yung Mount Fuji. Pero ngayon hindi na tayo nag-expect. Ayan guys, so pakita lang namin sa inyo habang wala pang tao. Ganda, no? Ngayon naman, babalik na tayo sa sightseeing cruise. Yes, nandoon yun sa bus stop kanina. So basta kami guys ang sinusundan lang talaga namin yung guide from the website. May mapa doon, tapos bukod sa mapa, meron dong instruction. Again, kung medyo matarantahin kayo at ayaw nyong masayangan ng oras, mag-tour package kayo. Almost the same lang yung price. So tayo kasi gusto namin ipakita sa inyo yung DIY. Tsaka ito nga, gusto namin yung ganito, yung kahit naliligaw kami, deadma lang. Kasi wala tayong hinahabol na oras. And to be honest, ito kasi yung gusto namin na-experience. Kapag ka kasi naka-tour package, kumbaga, kung ano yung highlight, yun lang yung mapupuntahan nyo. Ito kasi yung journey.
nai-enjoy din namin. Ang daming beses naming humihinto para mas ma-appreciate yung ganda ng Hakone. Nandito pa lang tayo niyan sa lake ha. Merong mga kaunting trekking. So kapag ka nanggaling na kayo doon sa shrine, Manina to. Pwede naman tayong dumaan doon sa road ulit, yung dinaanan natin, pero kami kasi gusto naman namin ma-experience dito sa forest mismo dumaan. Doon na tayo magkita-kita sa station. Pagkapasakay na tayo ng ferry. Dito na tayo. Thank you. Thank you. Ano, binutasan, Bes? Stamp lang. Ay, na-stampan. Oo. So, puro stamp lang gagawin. Pero meron namang times na hindi naman ini-stamp. For example, sa mga sasakyan, tinitignan lang. O guys, dito nga pala ha, pwede kayo uling mag-upgrade. Again, may bayad. Every upgrade. Every upgrade may bayad. So, kaya lang tayo dun sa regular. Sa economy. Economy. Alam ko yata yung mga first class, pwede sila sa taas. Oo. Okay rin na tayo. Kasi nakita naman na natin yung lake. Oh, ang luwag ha. Kaunti nga siguro yung tao. Tingnan nyo naman kami, salpak agad. Tapos sakto, paalis na. I may lift. O, yun yung maganda doon. O, yun na nga. Kung meron kayong seniors na kasama or bata, skip nyo na yung shrine. Ito, pang sightseeing lang talaga. Kaya kahit hindi na tayo sa taas, meron namang mga upuan. Makikita naman natin siya sa window. Antari, nandito tayo sa tuktok. Actually, nababasa namin, kaya nagfe-first class yung iba para makaakyat sila dun sa tuktok. Ayan. Eh since ngayon, hindi naman kasi puno, nandito tayo mismo. For free. Sa tuktok tayo. Ayan. Ganda. Ayun yung Torre Gate, oh. Na nilakaran natin kanina. May grabe tong experience na to. Imagine, no, lapit niya lang sa Tokyo. Ngayon lang namin siya napuntahan. Ito, promise, pang turista yung experience. Yung sa isang araw, ang dami nyo ng mapupuntahan, makikita, at saka ma-experience. Another great experience na naman ang na-check natin. Appear. Oh, ayun nga kasi, sa sobrang busy kasi ng Tokyo, sa dami yung pwedeng gawin doon. So pwedeng ganun, daming ganap sa Tokyo. Oo, minsan yung pagdi-day tour, ayan yung naano natin eh. Nababaliwala, no? Na titik for granted. Oo, tapos sa sobrang pagod nyo na rin sa Tokyo. Eh, ito rin nakakapagod siya kung tutuusin. Kaya, dapat talaga laanan talaga rin ng time. Kaya pakiramdam namin pagka Tokyo kayo, kulang yung 1 week. Kung from Tokyo, biglang maiiba yung vibe nyo. Ibang-iba yung makikita nyo dito. Wala, hindi talaga nagpakita si Mount Fuji. Pero sa totoo lang ha, naka-add ng mystery itong itong ulap, yung fog. And then, ang next naman natin gagawin, isa rin sa mga paborito namin, magro-ropeway na tayo or cable car. Nam-nam moments muna tayo. Less talk para mas ma-appreciate ninyo. And kung tama yung hula namin, meron kami mga nakikitang cable car na nandun sa taas. If ever, sobrang taas niya ha. At ang madadaanan natin, mga ulap. Kasama rin namin kayo sa experience. Ang dami na nating beses pumupunta sa Japan, pero ang dami pa rin nating first time at bagong napupuntahan. Siguro, next time tayo magkikita-kita, pagkapasakay na tayo ng ropeway.
And we are done. Kamusta ang experience? Masaya na experience no? Kasi ang makikita mo talaga doon yung mga nature talaga. Yes. Again, isa na ulit to sa pinaka maganda at na-enjoy namin na boat cruise. Yung iba pala, bumabalik lang. Kumbaga hindi sila naglo-loop. Or ba hindi, baka kasi baliktad yung loop nila. Oo, gano'n. Nakadepende sa itinerary ng ginawa nila. O ngayon naman, magki-cable car na tayo or ropeway na tayo. Actually, yung nangyayari naman, kung pagbaba kasi nung isa, lahat naman doon na pumupunta. So hindi kayo maliligaw. Hakone ropeway na tayo. Papakita lang uli natin yung ticket natin. And then again meron na naman ditong upgrade. Kumbaga para mas mapabilis kayo sa pila. Pero thank you. Pero dahil konti naman nga yung tao, carry lang na wag na tayong mag-upgrade. May mga vending machine nga. So pagka nauhaw kayo, Pocari Sweat muna. Ayun no, ang ikli nung pila. Actually, ito yung maganda no, sa season na ginagawa natin. Same thing sa Pilipinas. Dahil off-season siya, kumbaga, may mga times na nasusolo natin yung mga tourist attractions. Pero dito hindi pwedeng solo ha. Ano talaga, marami talaga. 10 yata siya. Ay hindi, ilanan bes? 14. Ayan o. Ayan, nandito na tayo. 10 lang. Hindi pinupuno. Ah! Tada! Ay, hindi dito mabilis. Sa kabilang side, yung lake yung makikita natin. So ngayon naman, para tayong pumasok naman ng forest. Ito namang side natin yung may experience natin. Grabe, no? Kumbaga, isang lugar, ay, may ngatog. Isang lugar, pero ang dami nating experience at iba-iba talaga siya. To be honest, ito yung nakakabilib sa Japan. Kasi kumbaga, kahit gubat, kahit bundok, nagagawa nila ng paraan na maging accessible for tourists. Kaya kung paakyat na tayo sa Wakodani, ito naman, na-form daw to ng pagsabog ng Mount Hakone. Hanggang ngayon, meron pa rin siyang mga usok. Ito pa rin nakikita natin, bes, hindi pala fog. Pero tinan mo yung usok niyo, kalat-kalat. Oo. Meron dito, tapos meron Yes. sa taas. Active volcano daw, sabi. Base na nababasa ko. And kung clear sky nga daw, dapat makikita daw natin ang Mount Fuji. At dahil hindi nga clear sky, so hindi natin siya nakikita. Grabe. Imagine, ito pala na-form siya 3,000 years ago na. And ang alam namin, pwede diyang bumaba later. Parang merong view deck. Grabe. Ay. Actually, hindi naman siya nakakalula. Kaya na kasi may ngatog yung kapag nagpapalit ng poste. Sobrang visible na dito. Ayan na yung Wakodani. Ang titikman mamaya nga ni Enzo. Yung Wakodani Black Egg. Ayan na naman ang view deck. Para mas makita natin ng mas malapitan. And nandito na tayo sa Wakodani Station. Guys, nga pala, we are 1,044 meters above sea level. Yes, and dito amoy mo na yung sulfur. Paglabas natin, grabe no?
ng station. Gumagin. Nandito na kaagad tayo. Amoy na amoy siya. So, kumbaga, ito yung mga parang napupunta natin. Yung sulfur band. Sa Dumaguete. Oo. Grabe. In all fairness naman, nakaka-amaze din naman siya. Imagine, nandito tayo. Ito pala yung mga nakikita. Hindi ko naman kasi na-expect na ganito pala karami yung usok. Akala ko naman kanina fog yung nakikita natin. Para meron ditong glass walk. Ito kasama na to sa binayaran natin. Bes naniniwala ako, wala na nga tayo sa Pilipinas. Kasi yung mga na-experience natin ngayon free. Charot. Charot lang. Ito yung mga ropeway. Sasakay pa uli tayo. Imagine niyo, pagsakay uli natin ng ropeway, diyan tayo dadaan. Parang sa kawalan na. O ito o. Medyo may lulaan ng very light. O. Tapos, ito na yung view natin. Grabe, no? Kaka-amaze din naman. Kaya no, pag sumakay tayo, bigla tayong mawawala. Grabe. Malay nyo next time, yung Mount Pinatubo magkaroon ng ng ropeway or ng cable car, di ba? Why not? Medyo mas nakakapagod kapag ka DIY, may kasamang lito. Pero ang advantage natin, yung oras, tignan nyo naman ngayon, na-enjoy natin siya. Unlike yung mga naka-tour package. Tinatawag na kaagad sila. Sunod lang sila ng sunod, pero yun, tinatawag na kaagad sila. Eto, tingnan nyo naman. Ang tagal na namin nandito. Tara, hanapin muna natin yung black egg. Let's go. Alang po dito yun. Grabe tong experience na to, no? Hitik niya, hitik. Yes, punong-puno. From doon pa lang sa train kanina, yung dinaanan natin, Yung nagaganda. view, no? Yes, yung bus din. Tapos, nag-lake tayo. Nag-shrine tayo. Yes. Ngayon naman, ito. Nandito naman tayo sa bulkan. Why not? Diba? Grabe yung experience. Iba-iba talaga siya. Mas lalong kukumpletuhin ni Enzo yung experience, magba-black egg siya. Tignan natin ito. How black egg is made. Ito yung procedure Ito pala yung procedure niya. Basta yun na yun. Doon siya niluto sa Hot spring. sa hot spring. 100 degrees Celsius. Tignan natin. Best kapag 1,000 pesos, ayaw mo pala. Charot. Ito, meron siya, Magkano siya, Bes? 500 yan lang, Okay rin na yan. For the experience. Eto na. Ang dami naman kumakain ng black egg. Tapos, 4 na piraso siya for 500 yen. So, mura na din. Patingin ka, Bes. Ano itsura? Na-excite na ako sa itsura. Actually, yung niya, shell niya black talaga. Black talaga. Ayan, Kaya nga siya tinawag na black egg. Kasi ano to? Ay, may asin! Nakakatuwa. May paasin. Pati upuan. Ay, beso, para sa atin na yun. Pati upuan, black eggs. Why not? Lumipat pala tayo, guys, para makapag-vlog tayo. Yung itsura niya naman pala, normal na naman. Yung siya lang pag-iitim. Hindi, akala ko kasi talaga yung dahil sa parang medyo nasunog siya, mangingitim din siya. Ay, patingin nga. Na-excite daw ako kung ano itsura. Hatiin natin sa gitna. Sige. Tignan natin. 1, 2, 3, may egg yun. Normal na normal. Oo. Yung lasa na lang magkakatalo. Sa Enzo muna ang titikim. Lagyan natin yung iodize. Kamusta yung lasa? Ano? Parang siyang itlog na itlog, ganun. Wala siyang ibang lasa. Sige nga, titikim ako. Tignan mo. Palagyan nga ng asin, bes. Promise, ha? Oo nga, ganun na siya. Sa Enzo yung taga-try, no? Diba? Walang Marketing yung black Oo, egg. black Charot. egg. Kumbaga, ano lang siya, dahil sa yung sa shell niya ng itim.
So, sarap nga. Sarap, di ba? Wala siyang lasang kakaiba, promise. Kaya mauubos pala namin tong 4. Tig-2 kami. Hindi siya wala siyang alat na iba as in wala. Sarap pa. Na-check na rin natin. Ang black egg, ang Yes. famous black egg. Takot na takot pa naman akong tikman. Nung nalaman mo na apat, naku, titiyom ako. Nakuha pa. Ito na yung pinakaano natin. Lunch natin. Masarap din ng egg yolk. No? Masarap yung egg yolk. At hindi yun, ang laki ng egg, Egg yolk, yolk. oo. Eh, na dun yung lasa eh. O, ayan, meron na kaming lunch. Tag-2 Black egg. egg. Ituloy na natin yung ating quick lunch. Merienda na natin to. Siyempre dito, expected na medyo yung price. Itong karage natin, Ay 470 yen. 470 yen. Yung price niya in pesos nasa ibaba. And then, ito namang hotdog, 420 yen. 420 yen. Sa Enzo, nag-coffee, 440. 440 yen. And ako nag-cola ko, 340 yen. 340 yen. And ito yung view natin. Nandito tayo mismo. Diba? So ito yung ang sarap damdamin lang. Kain muna tayo para mamaya laban ulit. Ready tayo mag- Yes, imagine it's 2 p.m. Meron na tayong mga nagawa, pero meron pa rin tayong hindi nagagawa. Yes, mapapalaban pa rin talaga tayo. Pero ito kasi yung naging pinaka-highlight na, kumbaga. Kaya yung mga next nating activities or experience, kumbaga ng bonus. Yes, kain lang muna tayo and kita-kits ulit tayo later. Tuloy-tuloy ang pamamasyal. Ay, ito, pag sinuwerte, pwede siyang solo. Papunta na tayo ng Gora Station. Dadaan na tayo doon mismo sa Sulphur Bend. Ayan. Mga bes, wala tayong kasabay. Solong-solo natin. Ay, nausog ko. Pero yata tayong 2 makakasabay. Ang taray. 4 lang tayo. Ginaw na kaagad ni Kuya. So, meaning, yung ginawa nating route, hindi yun yung popular. Kumbaga, ang ginagawa pala, ang inuhuli nila, yung lake. Sa lake pala sila. Kumbaga doon yung sunset nila. Mas kitang-kita natin. And ano ba yung importance nito? Siya kasi yung main source ng hot spring dito sa area. Siyempre kilala yung Hakone, di ba? Sa mga hot spring. Actually, pwede din tayo mag-hot spring pero kami hindi na namin isasama. Kasi ang dami nga pa rito pwedeng gawin. Meron nga rin dito museum. So kami kung ano lang yung kasya sa oras, yun lang yung pupunta natin. Ay, nakitang-kita siya dito. Ang akala ko mawawala tayo sa ano. Ito hindi. Na-tsempo tayo na wala masyadong hangin. Ay, parang bumukas sa gitna, oh. Sinuwerte yung natin. Yung timing natin. Ayun, pero sa paligid, napakita namin sa inyo. Ito pa. Okay, tuloy. Nakakatayo-tayo tayo kasi tingin sila din. Ayun pa. Ay, ito kitang-kita yung green. Kitang-kita natin ang nature. Pati activity ng nature. Nakita natin dito sa experience natin na to sa Hakone. Ay, heto na guys. Nawala na tayo. Dito pala sa pababa. Wala na. As in, zero visibility na. Wala na tayo. Pero dito sa loob, hindi po mapasok, no? Ay, ba't ganun? Bukas naman. At least kami malinaw na malinaw pa kami. Dito wala na talaga. Yung mga cable car.
O, at dahil wala na rin lang naman tayong makita, doon na tayo sa next stop. Okay. Hindi pala siya direct. Sa Gora Station, nandito muna tayo sa Sosan Station. Tapos, iikot lang tayo. Kung gusto na nating dumiretso, carry lang. Pero parang may nabasa ako. Pwede daw tayo umakyat doon sa terrace. Tignan natin kung mahanap namin. Nandito tayo sa footbath and terrace. Ang taray, no? May pa-footbath pa. Oo, habang kumakain. Pero maliit lang. And then, dito daw sana kung clear skies, kitang-kita sana natin 360 degrees. Ito daw yung Hakone Caldera. Kaya lang, again, yung visibility, hindi siya ganun kaganda. Ito yung footbath. Maliit na area lang siya. So, carry lang. Dito naman tayo sa kabilang side. Diba, nagpo-footbath ka, tapos ito yung view mo. Kung maganda sana, no? Yung panahon as in, ano talaga. Clear sky. Oo, kitang-kita talaga natin. Pero carry lang din naman. Kasi kapag ka naman maaraw, baka naman sobrang init naman, baka hindi kami makatagal. Yung sarap nung ngayon, no? Mamasyal. Yung ganitong temperature lang. Tapos yung weather. Enjoy na enjoy talaga namin. Next na tayo. Papunta na tayo ng Gora Station. Uy, natapos natin siya ng ng maaga. Siguro nga kasi aga kasi rin natin nagsimula. At saka yun nga, hindi naman lahat pinuntahan natin. Itong way na ginagawa natin, mas kaunti talaga yung tourist. Ayun, katulad ngayon. Ang ikli. Actually, wala ngang pila actually. Samantalang yung papunta dun sa kabila, yung papunta pa lang ng lake, grabe, ang haba ng pila nila. Tapos naguguluhan na ako, yung cable car pala rito, train naman. Tapos bakit parang tarantang-taranta ako? So, ang sasakyan natin, yung para siyang, ano tawag dito, be? Sa yung sa Hong Kong? Tram? Tram? Oo, parang tram yung sasakyan natin. Oo. Pero dito, ang tawag nila, cable car. Ayan, maikling train lang siya. Mas marami talaga yung papunta dito, no? Ayan, yung sakay nila, ang dami, punong-puno. Samantalang kami, ang kaunti lang. Ang dami nating bago na naman. Discovery. Kasi tingnan nyo ha, yung akala namin na cable car, dito ang tawag nila ropeway. Tapos, ito naman, ang tawag nila cable car, pero para sa Tram. parang tram or parang train. Akala namin yung cable car, Saan talaga? yung tara. Ang diretso nito, doon na tayo sa Gora Station. And then from there, malapit na tayo, pauwi na ng Shinjuku. And guys, nakababa na tayo ng cable car. And ngayon naman, sasakay na tayo ng train papunta sa Hakone Yamato Station. Yes! And then from there, sasakay na tayo papuntang Shinjuku. Hanggang natin natapos. Basta magsisimula na maaga. Maaga matatapos. Ito na yung train natin. Tingnan natin kung meron din pa-view dito. Grabe, no? Ang galing ng pagkakagawa nito, no? Very organized. Pinag-isipang mabuti.
Napaka-convenient sa mga turista. Actually, yun kasi talaga yun eh. Yung maganda doon, yung pagbaba mo from one ride to another ride. Beso mag-hi ka, oh. Hi! Meron na kaagad na naghihintay, kumbaga. Tapos magbibigay na instructions for the next ride. Napaka-organized talaga nito. Tignan na. Kumaway lang tayo ng kumaway. Tignan natin kung meron pa tayong interesting na madadaanan. Ipapakita namin sa inyo. Ay, iba nga naglalakad lang eh. Oo. Actually, yung mga westerner, no? Hilig maglakad. Hindi sila maglakad eh. Nakababa na tayo ng train dito sa Hakone, Yomoto. And then, ayun no, meron doong train ulit. Magta-transfer lang kayo. Papunta na yan ng Odawara. So, meaning, pwede na tayong hindi mag-upgrade ng romance car. Ayan, papunta na siya ng Odawara. And then from Odawara, sakay na tayo ng Shinjuku. Siguro dito na namin tatapusin ito kasi sure na kami na hindi na kayo maliligaw. oo. Kasi pagbaba nyo rito, ayun pala, meron kaagad train na naghihintay papunta ng Odawara Station. Grabe, nakakabilib yung ginawa nila. Ginawa talaga Yes. nila, easy lang yung transfer para sa mga tourists. Yes, and tayo, okay lang na nag-upgrade tayo sa romance car nung Oo. papunta kasi gusto natin mauna doon sa Lake Ashi. yes, and which is ano naman, pakiramdam namin tama lang kasi doon konti pa yung tao that time. Kaya pala dito, mas maraming tao kasi dito hindi na nila kailangan mag-upgrade. So yun, nakakatuwa lang itong experience natin. And alam nyo, itong sinakyan natin ng huling train, sa totoo lang, ito na naman sa pinaka. Akala namin nung unang may enjoy namin yung ropeway, Yung cable yung car. cable car na kuno. Itong train na huli natin sinakyan, ito yung pinaka maganda, pinaka na-enjoy namin. Promise, pumunta kayo dito, i-experience nyo to, balikan nyo kami kapag hindi totoo yung sinasabi namin. Grabe, ang ganda. Nasa gitna tayo ng forest. Tapos, nasa mountains talaga. And yung dadaanan mo talaga. Tapos magugulat ka na lang talaga. Ano pa yun? Maging observer kayo. Kasi magugulat kayo. Nasa unahan kayo, bigla kayong mapupunta sa likuran. Kasi zigzag na yung dadaanan. So may times na nagpapalit ng driver. Grabe talaga. Nakakabilib talaga tong train na to, yung train ride natin. And alam nyo, kada humihinto tayo sa station, para tayong nagtutour. Kasi meron silang binibigay na general information about doon sa lugar na yon. Ngayon nga, nagsisisi kami. Sana pala, pinanindigan namin yung una naming decision na dito mag-overnight. Kasi 2 nights naman yung natin. I mean, 2 days yung pass natin. Grabe yung mag-station per station pa lang kayo. Sobrang mai-enjoy nyo siya. For example, yung tunnel, na 100 years pa daw yun ginawa, na ngayon nakatayo pa rin. Tapos, lahat ng dadaanan, for example, yung iconic bridge daw. Tapos kung anong mountain yung nasa harapan natin. As in, lahat talaga ng information. Sobra talaga siyang nakaka-amaze. Ito talaga yung sobrang na-enjoy natin. And guys, nga pala, may mga hot spring dito. Kaso nga lang, for private hot spring siya, kailangan yung mag-avail siya as guest, Yes. hotel guest. Or kailangan yung magpa-reserve in Oo. advance. And also, pwede din kayong pumunta ng Open Museum. Pero upon checking, meron siyang additional 2,000 yen na bayad, and hindi naman pwedeng mag-video, hindi pwedeng mag-photo, hindi rin naman namin siya sa inyo i-share. Pero just in case lang, pwede yun. So, ang dami talagang ganap dito. And again, sorry talaga, hindi ako makaget over dito sa train na to. Huwag kayong magpagabi, kasi kapag kagabi na, Madilim na. hindi nyo siya makikita. So, ayan, maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. Siguro ang haba nitong vlog na to, pero kami na nagsasabi sa inyo, super worth it yung experience. And then yung gastos namin, ilagay na lang namin dito. Ang extra gastos lang naman dyan, yung upgrade natin sa romance car. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Japan Travel Travel Vlogs. Vlogs. Bye everyone.